Magandang umaga sa lahat. Ipapasalamat kami sa Panginoon, lalo na sa lahat ng mga patuloy na nananalangin, lalo na sa pagpapatuloy ng ating The Bible Gospel Hour na ngayon ay online. Salamat kami sa Panginoon sa patuloy niyang paggabay, sa pagbibigay niya ng panahon, oportunidad na makapag-share kami, lalo na sa salita ng Panginoon. Wala na kami ibang ina-share dito, kundi ang tunay na mga salita niya galing sa Biblia. Hindi tayo nagre-refer sa mga kahit ano, no? Lalo na ang pulong ng Panginoon, ang salita ng Panginoon, ang tunay na nakakapagbigay ng katotohanan. Hindi ang salita ng tao, hindi ang salita ng Panginoon. So ngayon, pinapaunlakan ko kayo, no, sa pagsali sa amin habang kami magbabasa ng salita ng Panginoon. At din, no, ibigay ko rin yung panahon sa kay Brother CJ para sa kanyang mga pagbibigay greetings sa ating mga kapatid at sa lahat ng nagpa-follow ng ating programa ngayon. Okay, Brother CJ? So, unang-una po, kiniklik ko is sa simbahan ng Pilaran, no? Workers there, kiniklik ko kayo. Hello here. Kiniklik din mga kapatid din sa mga church na simbahan. Gusto na rin natin sama din ako sa Dawis, yung church building dito, no? Mga sa party. So, pinigreet ko lahat din mga youth na nanonood dito sa Maki Church, sa youth din na galing sa Okay, no? So, yun din, no? Patuloy ako nag-greet again sa mga nagpa-follow, lalo na sa mga patuloy na nanonood. Sa mga kasimbahanan, mga kasamahan, lalo na dito sa Bohol, patuloy na nagbibigay suporta sa Tagbilaran, sa Dawis, dito sa Bahi, sa Church ng Bahi, sa Church ng Basantako, sa Church ng Alegria, ganyan din sa mga kapatiran dyan sa Calvario, Luway, tapos doon sa bago rin na bagong nabuo, no, na balay na Tigumanan dyan sa Minagnak. So sa mga patuloy na nagsusupport, din sa taga Gindulman, sa Ubay, gayon din sa Kalapi, no, Pastor Batausa, Mayo Puntag, tsaka doon din sa mga kapatiran dyan sa Lubang, no, sa Pinapista. Magandang umaga sa lahat. Maraming salamat sa pakikinig. Ngayon din sa ibang lugar, no, ng mundo, alam namin na lahat ng binibigyan pagkakataon maka-share ng mensahe na to, maabot ito doon. And din sa mga nagsusupport, nila Pastor Katuran, kay Sister Lenny, sa lahat ng mga patuloy na nananalangin para sa pagbibigay ng kalakasan sa lahat ng mga pastor, mga workers na ginamit natin. So, mga kapatiran, hindi na tayo bibigay na masyadong mataas na panahon kasi limitado ang ating panahon. Alam natin na bawat isa ay meron din mga panahon na nilalaan nila sa bawat mga trabaho, sa araw-araw. So, dito tayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Mga kapatiran, gusto ko na samahan niyo kami, lalo na sa pagbasa. Nandito na tayo sa Mateo, Kapitulo 7. Sa Matthew chapter 7, babasahin natin ang verse 1 hanggang sa verse 29. Gusto ko sana na patuloy na makita, no? Na makita natin kung gaano ka-importante ang salita ng Panginoon. Babasahin ko siya while bawat isa sa inyo ay meron din pagkakataon na buksan ang kanilang mga Biblia. Sa Matthew chapter 7 verse 1, nagsabi siya, ayaw paghukom, basahin na rin natin sa English muna. No? So sabi niya rito, judge not that ye be not judged, for with what judgment ye judge, ye shall be judged.
And with what measure ye met, it shall be measured to you again. And why beholdest thou that mote is in thy brother's eye, but consider not the beam that is in thine own eye? Or how wilt thou say to thy brother, let me pull out the mote out of thine eye, and behold, a beam is in thine own eye? Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet and turn again and rend you. Ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. Or what man is there of you, who, if his son ask bread, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he give him a serpent? If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him? Therefore, all things, whatever ye would that men should do to you, do ye, even so to them, for this is the law and the prophet. Enter ye in the strait gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. Because strait is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there that be that find it. Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles? Even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Wherefore, by their fruits ye shall know them. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name have done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, you work iniquity. Therefore, whoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and it beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell. And great was the fail of it. And it came to pass, when Jesus had ended these sayings, the people were astonished at his doctrine. For he taught them as one having authority, and not as the scribes. Manalangin tayo, Panginoon Diyos, maraming salamat sa ibinigay niyo na salita, lalo na sa pagbulay-bulay ng mga ito. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na ang aming po mabibigkas, may isip, lahat nga po manggaling sa inyo. Tulungan niyo nga po kami, tulungan niyo po ang lingkod na patuloy, Panginoon, na makita ang tunay na katotohanan na nanggagaling sa inyong salita at
maisabi, ma-share, Panginoon, ang tunay ninyong mga mensahe, lalo na sa mga nanonood ng programang ito. Kayo nga po, Panginoon, ang pinapasalamatan namin. Kayo nga po ang mamuna sa bawat isa. Ito nga po, pinaparating namin sa inyo sa ngalan ni Jesus at sa giya ng Balaang Espiritu Santo. Amen. Okay, no? So, bigyan natin ang panahon kay Brother CJ sa pag-share ng kanyang mga nalaman dito sa mensahe ng Panginoon. So, salamat, Pastor. Una-una, kita natin dito ay si Matthew. Una-una sinasabi niya dito, overall, it's about sa law. No? Una-una sinasabi niya dito sa verse 1 to 4 na marami na yung law, gusto natin talaga yung interpret kasi law talaga yun. Pero since nakasabi nga kung titingnan natin sa James 2 verse 10, hindi talaga natin yun ako. Kasi mafo-fault natin yun. Kasi nakasabi doon na even a single fault natin doon, fault lahat. So, hindi talaga natin yun magagawa yung law because tao tayo, we always sin. And kaya na hindi natin matutupad yung law, gumawa yung Panginoon ng paraan. At bumigay siya ng something special, something holy sa lahat ng mga mag-aas at mga magsisik, mga magdanak, no? At dito binibigay sa mga hindi nakakaibigan. For example, dito sa mga dogs and swine. At saka, paano natin malalaman na if we ask, knock, and see, na paano natin ma-encourage yung sarili natin na ibibigay talaga yung Panginoon. Nakasabi dito na if ye then, being evil, know how to give gifts, good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask for him. So, klaro-klaro talaga doon na tayo nga, yung mga tatay dito sa world, nagbibigay ka ng mga good gifts sa kanilang mga anak. How much more na lang tayo yung ating great na Panginoon, Father, Heavenly Father, ano lang kaya siya mabibigay sa atin ng good gifts. So, holy na special thing. So, sinasabi din dito na mag-watch out din tayo, no, sa mga false prophets. Kasi, nakasabi dito na sila ay nakadress in sheep's clothing. Nakatago sila. Pero inside, they are ravening wolves. No? So, nakabase sila na hindi yung mga false prophets, hindi talaga yun sila na babase sa totoong message ng scriptures, no? Instead na dinadirect nila sa iba. Kaya kung minsan-minsan yung mga false prophets, nag-start din sila ng strife sa isa't isa. At binigay din dito ang way natin na ma-identify sila, no? Sa kanilang mga fruits. No? At binibigay din dito ang Panginoon sa scripture niya, ang mga nabigay siya dito ng parable, the story, na sa mga makikinig sa kanyang word, sa kanyang maayong na balita, sa faithful Lord. It's compared din sa very wise man na nag-build ng kanyang bahay sa itaas ng rock. Sunod, kita dito na yung kahit anong mga storms, winds, floods, hindi pa rin na tumba. Kasi nag-build siya ng foundation sa Word of God. Pero, kung hindi naman siya makikinig at hindi magdudu, sabihin natin ng word, yung rinig ng word, hindi niya idudu, hindi hihid, it's compared sa foolish man na gumawa ng bahay niya on sand. And then, yung mga floods, yung mga storms, winds, grabe na mga situations na yung storms, no? Natumba yung kanyang bahay. And then, sabi dito na great yung fall. Or, pa dito, sa kamali niya ng hindi sa
hindi nakinig sa word ng Panginoon, great yung regret niya. So, nag-regret siya, nagsisi siya to the very last point. Wala na siya nagawa kasi yun na, nag-great na yung natumba na yung kanyang chances. Kita din dito natin, kincompare din niya yung Word of God. Word of God din daw is not as the scribes, hindi siya parehas na yung words ng Pharisees na may law, kundi yun sa kanya is by, yung doctrine niya is by authority. So, yun lang yung mai-share ko sa Matthew 7. Sorry. Okay, no? So, thank you, Brother CJ. Mga kapatiran, totoo man na ang pagkakasulat ng salita ng Panginoon, alam natin na gihan ay inarrange yan siya, lalo na doon sa libro ni Matthew, ni Mark, ni Luke, ni John. At ang pagkakapresent ni Matthew dito kay Panginoong Jesus, is alam natin na siya ay nanggaling sa isang hari-anon na linya. Alam natin na pinapakita niya na siya ay tunay na anak, nanggaling siya sa linya ni David. At alam natin sa linya ni David, doon talaga ibinigay ng Panginoon yung pagiging hari. And at the same time, dito sa pagkakapresent ni Matthew, sabi nga niya sa last verse, sabi niya, sisimulan natin sa last verse, sabi niya na ang pagsasabi ng Panginoon, ang paglalahad ng Panginoon sa kanyang pagtutudlo, sa kanyang pagtuturo, sabi niya, kanila ingon sa usa ka adunay otoridad. Bakit natin pinakita yan? Kasi alam natin na ito ay salita ng hari. Hari ng lahat. The Prince, the King of Kings, and the Lord of Lords, the Prince ng siya yung nagbibigay ng sabi nga, peace. Siya yung hari. Kaya nga makikita natin dito na ang kanyang pagbibigay mensahe ay merong otoridad. Hindi ka parehas ng walang otoridad, na para bang ginawa lang dahil sa inutusan sila. Pero kapag dito makikita natin ang pagsasalita ng Panginoon is tunay na may kapangyarihan kasi siya ay may otoridad. Kanyang standard, kanyang basihan, hindi pwede sa tao. Kasi alam natin na tayong lahat, according nga doon sa Hebrews chapter 9, I'm not mistaken, sa verse 27, sabi niya, for it is appointed for man to die once and then comes the judgment. Alam natin na tayong lahat haharap sa Panginoon. At ang Panginoon ang magbibigay paghusga sa atin. Minsan nakakatuwa nga sa ating pagbabasa, makikita natin dito is about ang paghuhusga. Sabi niya sa verse 1 in chapter 7, judge not that ye be not judged. Tandaan natin mga kapatiran, mga kaigsuunan. Sabi rito ng Panginoon, huwag kang maghusga para ikaw hindi rin husgahan. Alam natin sa ditong kapanahunan na to, alam natin na ang binabasihan ng mga tao pagdating sa pagbibigay ng paghusga is again, ang law. Hindi ka pwedeng walang husgado na walang basihan. Pero lahat ng judge, meron silang binabasihan kahit saan ka pumunta. Lahat sila may binabasihan na ito yung constitution, ito yung law, ito yung ating babasihan sa mga korte. Ganoon din sa Panginoon. Sabi niya, judge not that ye be not judged. Kasi ang pinag-uusapan niya rito is about yung balaod. Sabi niya, maghuhusga ka sa balaod, sabi niya, kung maghuhusga ka sa balaod, then ikaw din huhusgahan galing sa balaod. Ang magiging basihan is ang balaod. Kaya nga, again, pag naghusga, may law. Sabi niya rito, bakit? Sabi niya sa verse 2, for with what judgment ye judge, ye shall be judged, and be with what measure ye met, it shall be met with you, to you again. So, sabihin, sinabi ng Panginoong Jesus, huwag kang maghusga, lalong-lalo na kasi it's all about the law. During this time, nag-uusap sila, binibigay niya ang magandang balita, lalo na about sa balaod. Kasi sabi niya,
Okay, sasabihin natin kay Brother CJ, oh, ginawa mo ba to? Umaten ka ba? Did you keep the Sabbath holy? No? Bakit hindi ka nagsisimba? Ngayon, yung tao na nagsabi yun, kung akala niya, exempted siya, kung akala niya na may karapatan siyang magsabi kay Brother CJ during that time, na hindi ka nagsisimba, you're doing things against the law. Pero iisipin natin na ang nagsabi still is under the law. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, huwag kang maghusga kasi ikaw mismo is huhusgahan according doon sa law. Kaya nga ang sabi niya rito sa verse 3, sabi niya, o manong magatanaw ka sa puling. No? Sabi niya, bakit ka titingin doon sa maliit na dumi na nasa mata ng iyong kapatiran na ikaw mismo ay merong isang troso sa mata mo. Kaya nga kung isipin natin, kapag nag-uusap tayo, mga kaigsuunan, mahitungod sa balaod, pag nag-uusap tayo mahitungod sa utos ng Panginoon, madali tayong makakita doon sa iba, pero mahirap makita ang sa atin. No? Magsabi man tayo sa kanila, pero madalas nating makalimutan na tayo rin nagkamali doon. Kaya nga yung sabi kanina ni Brother CJ about doon sa James. No? Sa James chapter 2 verse 10, sabi niya na kahit magawa mo pa lahat ng buong balaod except sa isa, ang tawag pa rin sa iyo is transgressor. Ang tawag pa rin sa iyo ay makasalanan. Ang tawag pa rin sa iyo is hindi ka nakatuman. Kaya nga, sa totoo lang mga kaigsuunan, kahit anong gawin natin, basta ang sarili nating pagsisikap ang ginagamit natin para makumpleto natin ang buong balaod, ang buong utos ng Panginoon, hindi talaga natin kaya gawin. No? Kasi kahit nung bata pa tayo, meron na tayong kasalanan. Like, nagagalit tayo, no? Mabilis tayong magalit. Kung bata pa lang tayo, kuhaan tayo, hindi tayo marunong magbigay. No? Kukuhaan ka ng lollipop, magsusumbong ako, magagalit ako. Minsan itutulak mo pa. No? Bata pa yun. No? Lalo na pag medyo may edad na tayo. No? Yung galit pa lang natin, no? Yung galit pa lang natin, alam natin na it's already against the law of God. Kahit na magsalita lang tayo ng masama or mag-isip tayo ng masama sa isang babae, halos alam natin na napakasuklam na yan sa salita ng Panginoon. Kaya makikita natin dito, sabi ng Panginoon, huwag kang maghusga. Kasi ikaw din huhusgan kung paano ka naghuhusga. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, ikaw nga tigpakaaron ingnon, unaha pagkuha ang troso, gikan sa imong kaugalingong mga mata. Sabi ng Panginoon, alisin mo muna kung ano yung nakatakip sa mata mo. At malalaman natin, pag kinuha natin yung troso, yung malaking issue dito sa ating mga paningin, makikita natin na wala tayong karapatan para magsabi, para maghusga kahit kanino, kasi tayo rin naman ay nakasala. Wala tayong karapatan. Kaya nga, pag tinanggal mo yan, makikita mo na kahit ikaw mismo, makikita mo na pag tinanggal mo yung troso na nasa mata mo, makikita mo na yung kapatiran mo, wala din siyang kayang gawin para makumpleto ang buong utos ng Panginoon. Kaya nga, napakaganda ng pinaalala niya, sabi niya, hindi ka kaya, hindi mo kayang maghusga. Dito sa verse 6, napakaganda ng sabi niya. Ipinakita niya kung ano ang direksyon ng Panginoon about sa balaod. Sabi niya rito, ayaw ihatag ang unsa man nga balaan ngadto sa mga iro. Miiitsa ang imong mga perlas at tubangan sa mga baboy. Aron sila dili magtamak-tamakan nila ilalom sa ilang mga tiil ug muliso pag-usab ug kunis-kunis kaninyo. Sabi niya, ang Panginoon nagbigay ng something holy. Nagbigay siya ng isang, pinakita niya rito na merong balaan, merong sagrado,
merong special na ibinigay ang Panginoon. At special iyon doon sa mga tao na nakakaintindi kung gaano kahirap makamit ang pagkakompleto doon sa mga utos ng Panginoon. Lahat na nagpupumilit, gumagawa ng sarili nilang paraan para makompleto ang buong utos, magiging mabait sila sa buong buhay nila, tapos makita nila na hindi talaga kaya, lagi ako nagkakamali, Lord. Ang Panginoon nagbigay ng isang napaka-espesyal na regalo. Espesyal na hindi maiintindihan ng mga taong hindi nakakakita kung gaano ka-espesyal yun. Doon sa mga tao na hirap at makikita nila yung regalo ng Panginoon na yun, makikita nila na napaka-bililbo, napaka-mahalaga ang ibinigay ng Panginoon. At alam natin kung ano ang regalo ng Panginoon, ang grasya niya. Alam natin mga kaigsunan, pag sinabing grasya, ibig sabihin ito ay libreng regalo. Regalo na hindi karapat-dapat makuha natin, pero salamat sa Panginoon, binigyan tayo ng pagkakataon. Despite na sa kahit anong hirap natin, hindi natin makuha ang standard ng Panginoon, pero dahil sa regalo na yun, ang Panginoon nagbigay sa atin ng karapatan para makabalik ang relasyon natin sa Heaven. So sabi nga niya, ano ba ito? Anong klase ang ibinigay ng Panginoon? Sabi niya sa verse 7, pangayo o kini igahatag kaninyo, pangita o kamo makakaplag, panuktok o kini pag-aablihan nga kaninyo, kay ang matag usa nga nagapangayo nagadawat, o siya na nagapangita nakakaplag, o kaniya nga nagapanuktok kini pag-aablihan. No? Binigyan ng Panginoon ng example ang ibinibigay niyang grasya. Yung grasya, hindi niya ipinagkakait kahit kanino, mga kaigsunan. Kaya nga, nung pinakita niya, sabi niya, merong isang regalo akong ibibigay sa iyo. Hindi mo pwede itong ibigay doon sa mga hindi nakakaintindi kasi ito para sa kanila, walang halaga. Pero para sa iyo, na naghahanap ng salita ng Panginoon, nagapangita sa salita ng Panginoon, kinakatok mo ang Panginoon kung paano ka makakalapit sa Kanya. Sabi niya, ito ibibigay sa iyo. Sabi niya, kay ang matag-usa na nagapangayo, magadawat. No? Lahat na naghihingi nito, makakatanggap. Ang lahat na naghahanap nito, makakaplag. Ang lahat ng nagapanuktok, pag-aaplihan. Sabi nga ng Panginoon, kung yung mga tao nga, kung yung mga ama na alam natin, ang mga ama dito sa kalibutan, alam natin may kanya-kanya tayong mga weaknesses. No? Pero sabi niya, kung itong mga ama na ito na full of weaknesses, marunong magbigay sa kanyang anak ng mga magagandang bagay, ano pa kaya ang Diyos natin na nandoon sa langit? Kaya nga, yung ibinigay niya sa atin, the best. No? Ang paraan niyang ibinigay sa atin is the best. At ano itong ibinigay niya? Ang kanyang salita. Mga kaigsunan, wala na, no? Wala nang pwedeng maging lain pa na basihan ng ating kaligtasan kundi ang salita ng Panginoon. Diba, napakagandang mensahe. Hindi na natin iisa-isahin yung balaod kasi sa sasaliksik natin sa grasyang ibinigay ng Panginoon, lahat na ng balaod kaya na nato matuman pinagi sa Balang Espiritu sa ating mo. No? Alam natin mga kaigsunan, the moment na ikaw makatanggap, tumanggap ka sa tunay na katotohanan na ibibigay ng Panginoon, alam natin na sa atin meron tayo Espiritu. Kaya nga tinatawag tayo na born again, no? Born again Christian. Yung ating Espiritu na buhay, no? Ang ating Espiritu naging buhay na. At dahil sa Espiritu na nabubuhay sa atin, the moment na tayo mailagay sa temptation, na tayo mailagay sa mga trials,
meron na tayong kapangyarihan sa paagi sa Espiritu ng Panginoon, pwede na tayong musukol, kaya na nating lumaban. Lalo na doon sa mga darts ni Satanas, lalo na sa kanyang mga, sabi nga, the fiery darts of the devil. No? Sabihin talagang makakasunog. No? Si Satanas, gusto niyang sunugin tayo. Pero dahil sa tayo ay binigyan ng oportunidad ng Panginoon na makarinig at tumanggap sa kanyang special na grasyang ibinigay sa atin. Dahil sa Espiritu na wala sa atin dati. Ngayon, meron na tayo karapatan na matawag ng mga anak ng Diyos. At ang anak ng Diyos, lang natin mga kaigsunan, we are victorious. Sabihin, lahat ng dumaan sa atin dito, lahat ng yan, hold ng Panginoon, kahit anong mangyari sa atin. No? Kaya nga ang sabi niya rito, no? Sa verse 13, sabi niya, sulod ka mo sa sigpit na ganghaan, kay lapad ang ganghaan, ug luag ang dalan, na nagapadulong ngadto sa kalaglagan, ug daghan dito ang nagasulod agi niini. Tandaan natin, dito sa mundo, kung wala kang faith sa salita ng Panginoon, alam natin, isa na tayo doon sa mga pumapasok sa malaking ganghaan. Kasi alam natin sa buong mundo, hindi lahat may gusto ng salita ng Panginoon. Sabi nila, ayaw namin ng salita ng Panginoon kasi nililimitahan niya kami. Pero alam niyo mga kaigsunan, akala lang ng maraming tao ng salita ng Panginoon nakakalimita, hindi. Actually, ang salita ng mundo ang nagbibigay sa atin ng pagiging pinireso. Kasi ang mundo, pipilitin ka niya, akala lang natin, libre tayo. Pero ang mundo, iipitin ka niya sa kanyang gusto. Kaya ang hahanapin mo is puro sa mundo lang. Pero alam naman natin, yung sa mundo lang, kahit anong mangyari, hindi ka masasatisfy dyan. No? Kahit na ikaw pa yung magiging top, no? Pare, nahilig sa mundo, no? Ito yung sa mundo. Trending, no? Kapag trending ka, ikaw ang pinakasikat sa tingin mo ba, sikat ka sa Panginoon sa ganyang panahon, sa ganyang sitwasyon. Yes, sikat ka sa tao, pero the moment na magkamali ka, sabay-sabay din yung babagsak. Walang permanente dito sa mundo. At yun ang panluloko na ginagawa ng mundo sa atin ngayon. Bibigyan ka niya ng kasiyahan, pero yung kasiyahan na yun, temporaryo lang. Kaya kahit anong mangyari, hindi mo sasaliksikin yung Panginoon. Kasi na-achieve mo eh. Pero lagi yung kulang at wala yung katapusan ng mga kaigsunan. Dadalhin mo yan hanggang sa pagdating, sa pagharap natin sa Panginoon, doon natin makikita na mali pa. And dahil nga mahal natin ang bawat isa, lalo na sa mga kaigsunan, lalo na sa mga lahat ng mga nakikinig dito, dahil mahal namin kayo, parehas ng pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa. Itong katotohanan ibibigay natin sa bawat isa. Ang salita ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng freedom against the sin, at ang mundo ang naglalaglag sa atin papunta sa kapahamakan. Yun yung katotohanan. Kaya nga sabi ng Panginoon, malaki ang daanan papunta sa kasiraan, napakaliit at tuwid. No? Pag sinabing tuwid, ibig sabihin dire-diretso. Maliit at tuwid ang daanan papunta sa kaluwalhatian ng Panginoon. Napakaganda yung sabi niya. Sabi niya, lahat ng nasa salita ng Panginoon, lahat ng ito katotohanan. At wala ditong nagsasabi na aalipinin ka ng katotohanan. Instead, sabi niya, you will know the truth, and the truth shall set you free. Kaya nga mga kaigsunan, sabi niya, may paalala siya dito. Sabi niya rin. Sa verse 15, sabi niya, pagbantay sa mimi na mga propeta na manganha kaninyo. Tandaan natin, sabi niya, ang mga propeta, mga false prophet pa, sila pa mismo ang pupunta sa inyo.
pupunta sa atin. Ibig sabihin talaga tayo ang hahanapin. No? Hindi tayo ang pupunta sa kanila. O kung tayo pupunta sa kanila, siguro sometimes mapapagod ka kasi ikaw ang pupunta, ikaw magtatrabaho. Pero sabi rito, yung mga false prophet pa mismo ang pupunta sa atin. Sabi niya, beware of false prophet which come to you in sheep's clothing. Akala mo, ang kanyang itinuturo is totoo, pero malapit lang pala sa totoo. Alam niyo, mga kaigsunan, mga kapatiran, ang pinakamahirap na malaman na kamalian is yung pinakamalapit sa katotohanan. Yung pinakamalapit na akala mo tama, pero pag sinabing akala mo tama, anong sa madaling sabi? Yun ay mali. Kasi akala mo tama. Kaya mga kaigsunan, sabi niya rito, itong mga pupunta ng mga mini ng mga propeta, banganha kaninyo nga nagsulob sa bisti, sa karnero, apan sa ilalom sila mga manunukob na mga lobo. Kaya tandaan natin, paano ba natin malalaman kung totoo ang itinuturo? Ang ibinigay na Panginoon na espesyal ay ang salita niya. Ang mga false prophets, sila ay magsasalita against sa salita ng Panginoon. Kapag makikita mo na ang sinasabi nila is wala sa salita ng Panginoon, then sila ay false prophet. Kaya mga kaigsunan, tayo mismo ay may responsibilidad para dapat malaman natin kung ano yung mga sinasabi nila. No? Tama ba yung sinasabi nila at paano natin malalaman? Pinaagi sa salita ng Panginoon. Kasi ang salita ng Panginoon, it will always bear fruit. No? Sabi nga ni David, no? It's like a tree planted by the river of water. Yun yung mga nasa salita ng Panginoon. Laging magaganda ang kanilang laging magaganda ang resulta at hindi siya in conflict sa salita ng Panginoon. Sabi niya, a good tree cannot bring forth evil fruit. Neither can a corrupt tree bring forth good fruit. No? In the long run, makikita natin na mali pala. No? Yung mga sinasabi ng mga false prophet, yung mga nagsasalita, nagtuturo na hindi pala kasama sa katotohanan na ibinibigay ng Panginoon. No? Kaya nga sabi niya rito, tingnan nyo kung paano itong mga mini na mga propeta nagsasalita even during this time. Sabi niya, sa verse 21, sabi niya, dili ang matag usa na nag-ingon nanhi kanako. No? Ang Panginoong Jesus nagsabi nito, hindi raw lahat ng lumalapit sa kanya, sabi niya, Ginoo, Ginoo, makasulod ngadto sa gingharian sa langit. Apan siya nga nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan na ana sa langit. Sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag ng pangalan ng Panginoon na Ginoo, Ginoo, makakarating sa gingharian sa langit. Sino lang daw? Yung mga nagpabuhat sa kabubuton sa Diyos. Ano ang kabubuton sa Diyos? Alam natin ang kabubuton sa Diyos is never na ipapahamak ka. Sabi niya, it's God's will for everyone to be saved. Ngayon, kung gagamitin ng mga false teachers ang salita ng Panginoon, it's not for you to save. No? Malalaman mo kasi ang mga mali na mga nagtuturo, ilalagay kanya hindi sa pagiging save sa salita ng Panginoon, kundi isi-save ka niya doon against, no? Kabaliktaran. No? Malalaman natin ang kabubuton ng Panginoon is for everyone to be saved. Pero itong mga false prophet na to, gagamitin nila ang lahat ng bagay for you to be saved on something else. Hindi siya nakatutok sa salita ng Panginoon. Instead, nakatutok siya, again, itong mga teacher na to, they are ravenous wolves. Gagamitin kanya, i-take advantage kanya para ikaw malapa nila.
Paano malapa? Ibig sabihin, gagamitin ka. Gagamitin ka, siguro maraming mga magtuturo ngayon na dahil sa kanilang pagtuturo, sumisikat sila, pero at the same time, sa tingin ng Panginoon, mali ang tinuturo nila dahil wala ang salita ng Panginoon. Ano ang salita ng Panginoon? Ang salita ng Panginoon nagtuturo na wala ng lain, wala ng laing paagi, wala ng ibang paraan para makarating sa langit, kundi pinaagi sa salita ng Panginoon. Sino ba ang salita ng Panginoon? Sabi niya sa John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. No? Sino yung sinasabi nito? Ang Panginoong Jesus. Mga kaigsunan. Lahat ng sinasabi dito, may tuod sa balaod, lahat ng yan, kinumpleto ng Panginoong Jesus. At ang kailangan natin is maniwala, manampalataya doon sa Kanya. Kasi siya ang salita ng Panginoon. Hindi ang salita ng tao ang magiging basihan. No? Huwag niyo sabihin na, naligtas ako dahil sa sinabi ni Pastor. No? Dahil sa sinabi ng Panginoon. Mga kaigsunan, importante na tayo ang nagbabasa ng salita ng Panginoon para maiintindihan natin. Sabi pa nga niya rito, sa verse 22, daghan ang muingon, kanako, ni anang adlaw, Ginoo, Ginoo, wala ba kami nagpropesiya diha sa imong ngalan? O diha sa imong ngalan nagpagawa sa mga yawa? O diha sa imong ngalan naghimog daghang katingalahan nga buhat? No? Mismo ang mga false prophet, hindi nila alam na hindi pala tama ang kanilang sinasabi. Diba, mga kaigsunan? Ganito, kamingi sila. Na mismo ang ilahang kaugalingon, nalalo nila thinking na ang kanilang sinasabi, ang kanilang itinuturo, ay galing sa Panginoon. But to think, sabi ng Panginoon, og ako sa verse 23, og unya ako mupahayag ngadto kanila, ako wala gayod na kailangan ninyo. Pahawa gikan kanako kamo nga nagbuhat og kadautan. Ano ba ang pagbuhat og kadautan? Mga kaigsuonan, lahat ng wala sa salita ng Panginoon kana siya kadaot. Nga naman, sabi nga, this is the good news. Good news, maayong balita. Gospel. Sabi nga niya, ito ang maayong balita at alam natin na ang lahat ng wala dito sa maayong balita, hindi yan siya, sabi niya, hindi yan siya in line sa salita ng Panginoon. Pag sinabi dito ng Panginoon na masama ang magsinungaling, talaga masama ang magsinungaling. Wala'y alibay. No? Kaya alibay, talagang masama. Pero kung sasabihan ka na pwedeng magsinungaling, wala yan sa salita ng Panginoon. Then, therefore, kana siya dito. Mga kaigsuunan. Alam natin na lingid dun sa atin, napakahirap. Lalo na pagsasalita ng katotohanan. No? Kaya nga, ang pinakamasakit daw is malaman kung ano yung tama. Kasi yung tama masakit. Truth hurts. Truth hurts, no? Pero yun yung katotohanan, hindi talaga natin kaya na matuman ang tibuok balaod kahit kita makasasala na. Pero salamat sa Panginoon dahil sa pinaagi, sa ginawa ng Panginoon, doon sa krus sa Kalbaryo, binayaran niya lahat ng ating kasalanan. Lahat. Sa una, karon o sa umaabot ka na ng libaybay. O sa ato mga kaigsunan, kita mo tuo. Maraming tao na hinahangad nila, makita nila yung Panginoon. Alam nyo, kapag nakita nyo yung Panginoon, hindi na siya pagtuo. Kasi nakita ko na eh. Ang sa atin ngayon is tayo'y manampalataya na ang Panginoong Jesus nagpakamatay para sa ating kasalanan. At yun ang katotohanan. Maraming tao ang ayaw tumanggap ng katuruan na yun. Pero alam natin, yun yung katotohanan eh. Hindi tayo niligtas ng Panginoon dahil tayo'y mabubuti. No? Niligtas niya tayo, kaya tayo naging mabuti. Through His righteousness, naging righteous tayo sa harap ng Panginoon. No?
He became the propitiation of our sins sa Romans chapter 3. No? Kaya nga sabi niya rito mga kaigsunan. Verse 24, sabi niya, paalala niya, Busa, si bisan kinsa nga nagapaminaw ni ining akong mga panultihon o nagbuhat kanila, ako mo pakasama kaniya ngadto sa usa ka maalamon nga tawo nga mitukod sa iyang balay ibabaw sa usa ka dakong bato. Alam natin na there is no other rock, there is no other foundation than the one that is laid already. At ang nandoon is ang salita ng Panginoon, ang Panginoong Jesus. Wala nang ibang pwedeng makapagpalit doon sa foundation na yun. Tayo, pwede na tayong magtukod ng mga bagay doon, pero all things na ilalagay mo doon ay itetest ng Panginoon. Wala nang iba, wala nang ibang foundation. Kaya nga lahat na nandoon na itinukod natin sa bato na ang Panginoong Jesus, kapag nandoon at yun ay matatag, sabi niya, the rain descended, the floods came, and the wind blew and beat, itetest upon that house. Sabi niya, and it fell not. Wala siya, o kini wala na pukan kay kini, ditukod ibabaw sa usa ka dakong bato. Lahat ng nakapakinig at gumagawa ng ibinigay na espesyal na salita ng Panginoon, sabi niya, hindi ito mag-fail. Kani dili nga pukan, kay nga naman kay kana nagatukod diha sa dakong bato. Pero sabi niya, verse 26, og ang matag-usa nga nagapaminaw ni ining akong panultihon og wala nagabuhat kanila, ako mahisama sa og wala nagabuhat kanila, mahisama sa usa ka buangon nga tawo nga mitukod sa iyang balay ibabaw sa balas. Alam natin ang balas walang foundation. Bakit? Kahit iganyan mo lang yung kamay mo sa bus, uusog yan. Wala siyang pundasyon. Og ang ulan ni bundak, og ang baha ni abot, og ang hangin ni huros, og nihapak ni anak nga balay. Imagine mo, ang effort mo to build a house. Isipin na rin natin paano. Alam nyo, ang bahay hindi basta-basta nagagawa. Pawis at dugo, at saka pera, at saka oras para makagawa ka ng isang bahay. At ganoon din tayo, nahahalin tulad ng Panginoon sa mga tao na nakapakinig, pero hindi niya binibigyang halaga ang sinabi ng Panginoon. Sabi niya, lahat ng effort, lalo na dito sa mundo, mga kaisunan. Hindi naman natin sinasabi na lahat ng bagay dito sa mundo hindi tama, pero ang tanong is lahat ng bang yan inaalay natin sa Panginoon. Yun bang ginagawa natin ay binabasihan pa natin ay ang salita ng Panginoon? Kumari ganito, mga kaigsunan, maganda example, kumari i-date mo yung asawa, i-date mo yung asawa, nagde-date ka sa iyong asawa dahil gusto mong maging sikat. In the long run, yes, sikat ka, pero that's just temporary. Pero kapag i-date mo ang iyong asawa dahil pinapakita mo ang pagmamahal ng Panginoon at ibinapasa mo doon sa iyong pamilya, ang Panginoon ang matagaan himaya and that will count. Yes, pareha sila, nagde-date, mag-asawa, nagde-date, pero the reason is different. Kaya mga kaigsunan, lahat ba ng ginagawa natin, ginatukod pa natin sa pundasyon, na ang pundasyon is ang Panginoon. Kasi kung hindi, sabi nga niya, kana siya, parehas sila, gumagawa ng bahay, nagbibigay effort. Pero yung effort na ginawa ng tao na nandoon sa balas, kana siya, sabi niya, napakakawawa ang sabi niya rito. Sabi niya, og ang ulan mi bunda, og ang baha mi abot, og ang mga hangin mi huros, og ni hapak ni anak nga balay, og kini napukan. Okay na sana ko napukan. Iwasan pa niya, sabi niya, og dako ang pagkapukan ni ini. Mga kaigsunan, it will show you a very much great regret
na makikita mo na lahat ng effort mo babagsak dahil hindi mo siya itukod sa salita ng Panginoon. Maraming tao na hanggang ngayon ginagawa nila ang maayong buhat, no? Nagtatrabaho sila para makaangkon sa kaluwasan, pero dili yun na siya o di yun na siya makuha, di yun na siya makumpleto, di yun na siya ego. Nga naman, kay bisag unsay mahitabo, masipyat ka sa usas, sipyat ka sa tanan. Moto siya mga kaigsuonan na dawaton una nato ang kaluwasan na gihatag sa Ginoo ug anang takna ang imuhang maayong buhat na imong karapat-dapat sa paningin ng Panginoon. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para tayo maligtas. Tayo'y ligtas na, pinaagi sa salita ng Panginoon, pinaagi sa sampalataya natin sa Panginoon, at kaya tayo gumagawa ng mabuti. Mga kaigsunan, ito ay sabi mismo ng hari, according nga kay Matthew. Sabi pa niya, sa panglas, o kininay pabo, no? Sabi niya na ang mga nakinig sa Panginoon, nakahuman niining mga nakadungog o kininahitabo sa diha nga si Jesus nakahuman niining mga panultihon ang katawhan na hingangha sa iyang pagtulungan. Kaya nga naman, ang kanyang sinasabi is may autoridad. Ibig sabihin, siya mismo ang may sabi nito. Hindi siya kaparehas ng mga eskriba na ginagawa lang ito, sinasabi nila ang mga doktrina nila dahil kailangan nila. Pero wala sa kanilang puso ang kanilang sinasabi. Ang Panginoong Jesus, sinasabi niya ito dahil mahal ka niya. At may otoridad siya para sabihin sa atin kung ano ang katotohanan. Mga kapatiran, isang napakagandang panahon ngayon na nakapakinig tayo ng salita ng Panginoon. Alam natin na kung sino man ang nakakapakinig dito, hindi ito tsamba, walang tsamba sa Panginoon. Wala ang tsamba dito sa salita ng Panginoon. No? Lahat ng yan is in-arrange ng Panginoon. Kung ikaw nakapakinig dito, mga kaigsunan, hindi ito tsamba, kundi ito ay kabubok ng Panginoon. Ang kagustuhan ng Panginoon is ang lahat mahiuli sa iya, makabalik ng relasyon sa kanya. Kasi sa kanya tayo. Mga kaigsuunan, wala na kami libong oras. Nagpapasalamat kami sa pakikinig ninyo. Manalangin muna tayo. Panginoon Diyos, ipapasalamat kami sa inyong salita, lalo na sa kalakasan na ibinibigay niyo sa bawat isa sa pakikinig. Kaya hindi po Panginoon sa mensahe na inyong ibinigay. Totoo nga po Panginoon na ang inyong salita ay tunay na buhay at tunay na ay katotohanan at tama Panginoon na amin po magiging basihan na inyo nga po kaluwasan na binibigay para sa akin. Maraming salamat Panginoon sa oportunidad at tanging ikaw lamang ang aming papasalamatan, dadakilahin. At lahat ng ito Panginoon, ibinabalik namin sa inyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kaigsunan, kami magpapaalam na kasama nyo ngayon, Pastor Christian De Jesus, Si Brother CJ De Jesus. sa Diyos ang Himaya.